Naroon din sa Senado ang kasama nating si Mon Gualvez nang mangyari ang barilan. Doon, maki-update tayo sa nangyari mula sa kanyang area. Nasa frontline ng balita live si Mon Gualvez. Mon, pakikwento mo nga sa amin yung nakita mong insidente ng barilan. Nakita mo ba kung sino-sino yung unang nagpaputok? Bago sa atin, itong mga ganitong klase mga war coverage sa labas. Pero bago at talagang unang beses naman natin na-experience na magkaroon ng putukan ng baril sa loob mismo ng iginagalang na Senado. Bagay na hindi talaga ordinaryo nung natin maranasan dahil tayo ay sumusunod sa grupo ng Philippine Marines habang sila'y palusob sa isang hallway dito sa Senado at ang akala natin ay meron lamang silang pupuntahan nang biglang harangin na kami ng mga tauhan ng OSAA or Office of the Senate Sergeant of Arms at pinigilang lumapit sa Marines at dito na nagkaroon ng putok ng mga baril na umalingaw sa second floor nitong Senate building. At dito na kami pinaatras, pinalayo for our own safety dahil dito na rin nagkasunod-sunod yung palitan ng putok ng baril. Ang ipinagtataka lamang namin, ako personally, habang nangyayari yung eksenang ito, na habang pinapalayo at pinapaalis ang media at talagang patuloy na may putukan na ng baril na nangyayari, nagtataka lang kami na walang gaanong dagdag na pulis o mga puwersa ang pumanik kasi nga well secured itong Senate nung time na yon na ini-lockdown. So may mga pulis kami nakita sa ground floor, sa mapuntang basement parking, at may mga iba pa mga pulis or OFSA members sa iba pa mga floors. No? Hindi namin alam kung dahil ba 60 ka na ang mga media nung time na yon, pero wala kasing mga dagdag na force or puwersa na tumulong or mag-augment din sana dito sa mga Philippine Marines. But then anyway, hindi namin nakita personally kung sino unang nagpaputok. Tanging tunog lamang. Naka-video kami, naka-Facebook live, pero doon na nagkaroon ng palitan ng putok ng baril. Yun yung tinisip namin na may palitan. Pero sunod-sunod na mga putok ng baril ang umalingongaw. Well, ang sabi naman ni SILG or Secretary John Vic Rebulli ng DILG, nagpaputok na una ang mga tauhan ng OSAA. At ito ay mga nagsisilbi lamang na warning shot. At ang mga sumunod daw na putok ng baril ay nagmula na doon sa grupo ng mga tao na nagtangkang pumasok sa loob ng Senate mula doon naman sa GSIS compound. Hindi pa malinaw siyang unang sinabi mga perceived NBI agents, mga hinihinala, posible mga tauhan ng NBI na bagay na itinanggi naman ng ahensya. Kaya hindi pa malinaw ngayon kung sino-sino talaga ang nasa likod nito dahil ang unang naging priority ng mga otoridad o ng pamahalaan ay i-secure ang kaligtasan ng mga senador na nananatili sa loob ng Senate building. Karamihan dyan, bahagi ng mayorya sa pangunguna ni Senate President Alan Peter Cayetano. Sa mga oras na ito, nandito pa rin ang mga tauhan naman ng Philippine National Police na papasok lamang at kalalabas na lang din eventually ng mga tauhan naman ng PNP, Scene of the Crime Operatives o SOCO para i-check no, yung crime scene. Dahil kahit wala naman daw nasaktan o namatay dito sa nangyaring insidente, kailangan nila part ng SOP na i-check yung crime scene, particularly yung mga basyo ng bala na nagkalat technically doon sa area kung saan nangyari ang mismong barilan. Kasi hindi na rin kami talaga pinapasok doon sa nasabing hallway para nga i-check sana kung meron bang binutas, meron bang pintuan na nasira. Hindi na namin ito nakita dahil talagang sinecure na ito ng mga otoridad at talagang pinalayo na ng pinalayo ang media hanggang pinalabas na nga kami dito sa mismong harapan lang ng Senate building. So yung nangyaring pag-shutdown muna no pansamantala dito sa Senate building, pag-lock no technically parang nangyari noong Lunes, parang deja vu. The difference is yung mga media nasa labas na, wala sila sa loob. Maricel. Mon, nasisilip mo ba mula dyan sa area mo kung sino yung ini-interview, kinakausap dyan sa likuran? Parang may nagsasalita. Oo nga. Teka lang, actually, hindi, ang kinakausap nila ngayon ay si Attorney Jimmy Bondo, kalalabas lamang niya kanina, nung time na bago tayo magsahing papawid o umere. So si Attorney Jimmy Bondo ay lumabas mula sa Senate building, kasama rin kasi siya dun sa office ni kung nasaan si Senator Bato de la Rosa. Nagbibigay siya ng mga updates actually kanina, kausap si Senator Amy, kausap si Senator Bato ng mga kasalukuyang sitwasyon doon sa loob ng Senado, no?
kanina parang ang alam namin nagpunta sila sa office ni Senate President, no, at saka nagpunta rin sila sa mga opisina sa may 5th floor. So ngayon siya yung kinakausap ng mga media dahil mag-isa siyang lumabas dito sa lugar. Wala pa tayong napapansin ng mga sasakyang lumalabas mula sa mga bilang ng senador na nananatili sa loob. Ito lang kasi yung tanging labasan talaga ng mga pwedeng sasakyan na nakaparada dito sa basement parking ng Senado. So ang sabi ng DILG, i-guide silang lahat kung sakasakali para makalabas eventually dito sa Senate premises. Pero Maricel. may balita ka na ba, Mon, kung ano yung mangyayari dyan sa area sa Senate? Hanggang bukas, bubuksan ba siya? Mananatili ba siyang naka-lockdown? Halimbawa, si Attorney Jimmy Bondoc na lumabas na mula doon sa tanggapan ng office. Papayagan pa ba yan na makabalik? Well, legal counsel siya ni Senador Bato. Yung pagpapalabas sa Senate building is maluwag. Pero yung pagbalik sa loob, yun ang hindi sigurado dahil talagang naka-lockdown nga ngayon itong Senado. At talagang pinalikas nila lahat or pinaalis nila palabas lahat ng mga empleyado at mga staff na nananatili sa loob. May mga ilan-ilan na lang siguro na naiiwan kasama ng mga senador ang nandoon pa rin sa loob. Pag bumubukas yung pinaka accordion gate ng Senado, may mga lumalabas lamang. Pero yung pagpasok, bilang na bilang at talagang mailap, no? Yung Soko lamang yung nakapasok ulit kanina sa aming pagmomonitor dito. So in terms of kung may pasok ba dito sa Senado bukas, ang sabi naman ni Senate President, for now meron, lalo't na dala na nga daw dito yung articles of impeachment mula sa Kongreso, pero tatansyahin nila kung itutuloy ba ang pagpasok, kung secured technically na ba ang lugar, lalo't patuloy pa rin iniimbestigahan kung sinong nasa likod ng nangyaring pagpapaputok ng baril sa loob mismo ng Senado. Maricel. Mon, subukan nating lapitan si Attorney Jimmy Bondoc para marinig natin. Baka nagbibigay siya ng update kay Senator Bato? Tatry namin, Maricel, kasi yung area namin is medyo wala yung signal. So, try natin lapitan. Sige, subukan natin kahit audio. Baka marinig natin. Kasi kanina, nung nangyayari daw po yung warning shot, naroroon sa office ni Senator Cayetano si Attorney Jimmy. Pakinggan natin. Si Senator Bato, sinabi niya na ang kanyang information, nandito sa area yung mga NBI agents daw na aaresto. Magkahiwalay po kami noon. Okay. So just to be clear, nakita niyo yung vest na suot ng mga tao kanina ay NBI? Nakalagay po ba yun sa mga vest? Nakita naman, sa TV naman, nakita mo rin eh. Nakita ninyo sa TV na nandito sa area, not inside the building. Yes, although again, dahil nagtatakbo kami, some glimpses of it, of what I think was NBI, pero siyempre, it was confirmed nung nakita ko sa TV. Attorney? To be very clear. Attorney Jimmy, sorry, nalito ako. Kumusta si Senator Bato sa loob? It's okay. He's doing fine and is in better spirits now. At least I think he feels a bit safe now. In fairness po to Secretary Remulla, he has provided adequate protection. Nakita niyo ba kung kinausap na Secretary Remulla si Senator Bato? Nag-usap po kasi nung time po na nag-uusap ang mga senador at si Secretary Remulla, that was also the time that Senator Bato was separated from us. Kaya kami po mga lawyers were very worried. Kaya tawag kay Senator Bato kung safe siya. And finally, he picked up. Ayun. Bakit kayo nag-separate? Bakit kayo nag-iwalay po? To have dinner. Not because of the commotion? No. Kahit may commotion, sir, he feels safe now. Bakit po nasabi ni Senator Bato yun? Dahil No. hindi siya arestuhin? No. He did say he feels safe. He just looks like he feels safer a bit now. Dahil nga naman may mga binigay na mga assurances si Secretary Remulla that we all are in unison in believing. No? So, okay naman. So kahit may nangyari po ganito, mananatili po si Senator Bato sa loob? Because there's no other option. Siyempre, kung pwede siya umuwi, di umuwi na lang siya. Hindi niya kasama yung majority ng mga senators. Nakaseparate siya ngayon. Hindi ngayon. Pero kanina, again, to be very clear, nung nag-dinner kami, nagsama-sama pa kami. Tapos nauna siya kasi he ate first, so nauna siya. Attorney, the safety of the senators and as well as the Senate itself has been in a hot seat or Yes. threatened. To
tonight, no, and we've seen that. And at the same time, the credibility of the Senate is also being affected then. No? Why? With Why the credibility? with all the public backlash and the demands of the legal luminaries that we have, saying that walang protective custody and the likes yung Senate, and kailangan itong isurrender yung anyone from their party, no, or part ng kanilang body. I think the debate between the legal luminaries is at a standoff also. Hindi naman siya, I don't think they're being shamed in the sense na parang talong-talo sila sa argument. I think it is an ongoing discussion. And right now, it is our duty as lawyers to argue for our client, and also according to our belief na wala naman talagang rules of surrender pa. And I'm sure they're invoking Section 17 of RA 9851. Ang unang-una pong paragraph dyan ay ang binibigay ng jurisdiction po sa Pilipinas pagdating po sa mga krimen na yan. So yun po dapat ang fokusan natin. Number 2, yung huling pangungusap po dyan nakalagay pursuant to applicable existing treaties, di ba? Extradition laws and treaties. So kailangan po talaga, ganito po ang aming statement. Ano? Ang lahat po ng paghuli sa ating mga kababayan, kahit ano pa, kahit foreign po na tribunal o ang mag-issue ng warrant, kailangan pong dumaan sa lokal na proseso. That is a strong and unbending belief. Hindi po pwede i-shortcut yun kahit ano po pong interpretation ng gawin nila sa batas, because that goes against sovereignty. Pero sir, using your own argument, kung halimbawa sinasabi nyo, nasaan ang local warrant, ba't kailangan niya magstay sa Senate? Bakit hindi na lang siya umuwi sa sarili niyang bahay? Because he's under threat. May mga public pronouncements naman po yung mga law enforcers na huhulihin siya eh. Tapos merong mga public pronouncements din si Matibag. Siya na rin na nagsabi na mas makapangyarihan daw ang ICC warrant kaysa sa local warrant. These are pronouncements of official pronouncements of. Oo. Yan po yung panayam ng mga kapatid natin sa media, sa legal counsel ni Senador Bato de la Rosa na si Attorney Jimmy Bondoc. Maraming salamat sa iyo, Mon Gualvez. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.